Kaibigan, saan mang dako sa mundo kayo naroon sa mga oras na ito? Nais kong ibahagi sa iyo na ang iyong mga kasalanang nagawa ay hindi hadlang para sa iyong kaligtasan. Sapagkat ang ating Diyos ay mayroong ginawang paraan o solusyon para sa ating mga kasalanan. Pakibasahin mo ang nakasulat sa 1 John chapter 1 verse 9 at Isaiah chapter 1 verse 18. Ikaw na ang bumasa para ikaw mismo ay malalaman mo na mayroong nakasulat sa Biblia na ang kasalanan natin, gaano mang kalala ito, ay hindi pa hadlang para sa ating kaligtasan. Ang magiging hadlang para sa ating kaligtasan ay ang pagtanggi na kilalanin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Romans chapter 10 verse 9, sapagkat kung ihahayag na iyong bibig si Jesus na Panginoon at mananampalataya ka sa iyong puso na siya ay binuhay maguli sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Ngunit kapag tumanggi kang kilalanin si Jesus, ikaw ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy. John chapter 3 verse 18. Ang mananampalataya sa anak ay hindi hinahatulan. Ang hindi mananampalataya, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Sapagkat siya hindi sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Verse 36. Ang sumasampalataya ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi suma sa kanya ang puot ng Diyos. Malinaw, kaibigan, kung saan ka pupunta kapag ikaw ay tumanggi na kilalanin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kaibigan, pasukin mo man ang lahat ng uri ng relihiyon. Pasukin mo man yung mga relihiyon na nagsasabing ang daan ng kaligtasan ay ang pag-anib sa kanilang relihiyon. Kahit doon ka pa maninirahan, dalhin mo na yung kaldero, yung banig doon at doon ka na maninirahan. Kapag tinanggihan mo si Jesus, kapag ayaw mong kilalanin si Jesus bilang iyong tagapagligtas at Panginoon, ikaw ay pupunta sa dagat-dagatang apoy. God bless everyone.